Sa pagpapatuloy naman ng pagdinig ng Kamara sa proposed 2016 national budget, sumalang naman po ngayon ang panukalang 158.86 billion pesos na pondo ng Department of National Defense para sa susunod na taon. At mula po sa Batasang Pambansa, may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, budget ng Department of National Defense ang hinihimay ngayong umaga ng House Committee on Appropriations. Sa 2016, ang panukalang budget ng departamento ay 158.86 billion pesos, mas mataas kaysa 142.3 billion para ngayong taon. Malaking bulto nito ay para sa Armed Forces of the Philippines na pinaglaanan ng 111.74 billion, mas mataas ng 14% kumpara sa ngayong taon. Layo ng AFP na para sa Army mag-maintain ang 189 tactical battalions at 81 ready reserve battalions na may 72% operational readiness. Para naman sa Air Force ay magkakaroon ng 140 aircraft na may 70% readiness at sa Navy 124 mission-ready fleet marine units na may 78% readiness at 59 support and sustainment units na may 62% readiness. Sabi ni Muntinlupa Congressman Rodolfo Biazo na dating AFP Chief of Staff, walang silbi ang mga ito kung hindi naman nakikita ng mga dapat makakita. Pero tiniyak ng AFP na nagagamit ang mga ito sa pagpapatrolya. Sa Scarborough Shoal halimbawa, nabanggit na eroplano ang ginagamit sa pagpapatrolya. Para sa 2016, 30 billion ang gagamitin para sa AFP modernization, kasama ang para sa mga frigate, long-range patrol aircraft at radar system. Issue naman sa umunay kriminalidad at paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa mga katutubo, ang puntirya ng Makabayan Block. Inungkat nila ang mga insidente ng pagpatay at paglagahasa sa mga katutubo, pati na umunay militarisasyon sa mga indigenous peoples communities gaya ng sa Davao na naging dahilan daw ng paglikas ng mga katutubo. Ayon kay AFP Chief of Staff General Hernando Iriberi, ginagalang nila ang karapatang pantao at rule of law at ang sino mang lalabag daw ay pinarurusahan. Nakikipagtulungan din daw sila sa pulisya sa anumang investigasyon. Pinabulaanan din ng AFP na may militarisasyon. Sinabi rin itong 90% ng mga kampo ng NPA na sa mga indigenous peoples communities. Katunayan, marami raw mga katutubo ang sumalib na sa NPA. Nagpakita rin ko ng video ang AFP tungkol sa paglikas ng mga lumad sa Davao na nakakaawa raw ang kondisyon, pati na video ng isang kanta na umunay pinakakalat ng NPA nilang pambansang awit. Nagalit si Bayan Muna Representative Nery Colmenares dahil ang kanta ay likha raw ng nationalist na si Paul Galang at madaling ma-download sa YouTube. Uminit din ang ulo ni Colmenares na tinawag ang AFP na intolerant dissent at ang tingin daw sa marami ay mga NPA agad. Kaya raw marami ang napamatay. Sagot naman ng AFP, hindi yung kanta ang problema, kundi kung paano ito itinuturo at ginagamit. Pakinggan natin, Tony, yung nangyari sa hearing kanina. Martial law na lahat ng nagdi-dissent, intolerant kayo sa dissent, NPA na yan. Tapos hihingi kayo ng budget dito para bigyan yung kafgo nyo. Foolhardy. That was a song by a nationalist. And for you to Connie ay nakasuspend ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng DND. Tapos na yan ngayong umaga pero dahil marami pang mga kongresistang nakapila, magpapatuloy ito matapos ang lunch break. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.